kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Lito Jimenez, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Petra Corpus, ako po si Jackie Resio. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Bilis ng panahon. Ngayon po ay 20 ng buwan ng Enero. At sa ating mga headlines, dating Pangulong Rodrigo Duterte tinawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sinungaling. Kaugnay sa kaaligasyong may anomalya sa 2025 national budget. Big time oil price hike bukas. Higit 2 pesos taas presyo sa diesel at kerosene. Higit piso naman sa gasolina. Grabe, taas. Pilipinas angkat naman ng 300 metric tons ng bigas ngayong 2025. Rice cardlet sa Pilipinas pinabubuwag. Hindi pa ba nabubuwag yan? Mga senior citizen sumugod sa Senado. Kinalampag na aprobahan ang Universal Social Pension. Oo nga, kaway mga matatanda kanina. Nadaanan ko dyan sa may malaki ang dami nila Senate. Oo. Samantala, dating broadcaster si Kuya Jason Sa at iba mga vloggers kakasuhan ng cyber libel dahil sa fake news. Chinese national at 2 Pinoy arestado sa pang-eespiya ayon kay NBI Director Jaime Santiago. US Carrier Strike Group kasado ng lumahok sa maritime security exercises sa West Philippine Sea. Andun ang kanilang barko de guerra. Proteksyon ng mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea, tiniyak ng NSC. Motorsiklo at van nagsalpukan sa Laguna, 2 patay. 8 SK officials nakasama aksidente, sugatan. Ama pinugutan ng sariling anak sa Davao del Norte. Tinanggalan pa raw ng laman loob. Grabe yan Miss Jackie ha? Karumal-dumal na krimen. Mukhang may diferensya sa pag-iisip. Yung anak po, mahabigan. At ngayon sa detalye na ating mga balita, tinawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sinungaling si dating Pangulong Digong Duterte. Ito ay matapos sabihin ng dating Pangulo na may anomalya sa 2025 national budget. Ayon kay dating Pangulong Digong, pinirmahan ang pambansang pondo ng ngayong 2025 kahit umano maraming items ang blanco o bakante. Pero sinabi naman ng Pangulong Marcos na bilang isang dating Pangulo, dapat ay alam ni dating Pangulong Digong na hindi maaring ipasa ang General Appropriations Act nang may nakabitin pang blank items. Una rito isiniwalat ni Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab ang di umano'y blank entry sa Bicameral Conference Committee report sa budget ng Department of Agriculture. Asa yung voice clip ni BBM? Narito ang Pangulong Marcos. Ba't wala? Ha? Lying, it's a lie. Ayan. Isa pa. Take 2. Ba't walang audio? RHTV. He's lying.
he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Ano po, Mr. President? Ano pong sabi po ninyo? He's lying, it's a lie. He's lying, it's a lie. Ano ba yun? Samantala, mariing kinundena ng palasyo ang umano'y malisyosong aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa General Appropriations Act of 2025. Sa isang pahayag, tinawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na fake news ang sinabi ni Duterte at kanyang mga kaalyado na di umano'y may blankong halaga sa pinirmahang pambansang pondo ngayong taon. Giit ni Bersamin, walang bahagi ng 2025 national budget ang hindi nasuri bago nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyang diin niya na dumaan sa masusing pagsusuri ang buong 4,057 na pahina ng GAA sa Kongreso at ng Department of Budget and Management. Maaari naman anyang ma-double check sa website ng DBM para makita na walang anumang programa o proyekto na may blankong appropriations. Dagdag pa ng Executive Secretary, bilang dating Pangulo, dapat alam ni Duterte na hindi uubra na lagyan ng blankong items ang GAA. Samantala, itinanggi ng Department of Budget and Management, DBM, ang paratang na naglalaman nga ng mga blankong pahina. Ang 2025 General Appropriations Act na pinirmahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang batas. Sa isang pahayag, tinawag naman ng DBM na malisyoso at irresponsable ang nasabing aligasyon. Ayon sa DBM, ang mga dokumentong ipresenta ng anilay ilang misinformed individuals ay mga pahina mula sa Bicameral Conference Committee Report at hindi mula sa General Appropriations Act o sa GAA. Ipiniliwanag pa ng DBM na sa ilalim ng konstitusyon, ang GAA at hindi ang Bicameral Report ang opisyal na isinusumite para sa pag-aproba o pagbito ng Pangulo. Sinabi pa ng DBM na ang GAA na ipresenta at pinirmahan ni Pangulong Marcos ay kumpletong dokumento na walang blankong pahina o nawawalang mga detalye. Wala nilang anumang pagkakataon na naglalabas ang Malacanang ng GAA na may blankong pahina o mga numero. Sa iba pang mga balita, nagkilos protesta ang grupo ng mga senior citizen sa harap ng Senado upang ipanawagan na apurahin ang pag-aproba sa Universal Social Pension for Senior Citizens na nakapaloob sa House Bill 10423. Ayon kay United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay, May 21, 2024 pa nila inaprobahan ang panukala sa Kamara at kung hindi ito maipapasa ngayong 19 Congress ay back to zero na naman ito. Sabi ni Magsaysay, sa ilalim ng House Bill 10423 ay makatatanggap ang lahat ng senior ng 500 pesos na buwanang pensyon, may hiwalay na pensyon man sila o wala. Sa kanilang pagtayaan niya ay nasa 7 million na mga nakatatanda ang maaaring makinabang sa naturang panukalang batas. Hiwalay pa niya ito sa mahigit 4 na milyon na indigent senior citizen na tumatanggap na ng tig 1,000 pesos na buwan ng pensyon. Narito si United Senior Citizen Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay. May oras pa kung gusto ng ating mga mahal na senador na ipasa ito. Kasi nagpasensya, nag-antay ang mga nakatatanda, nagpasensya sila nagpantay na kusang aprubahan ng mga senador. Pero it seems matatapos ng 19th Congress, hindi naman nila ginagalaw. So nakaisip sila ngayon na mag-rally dito para pag-iusapan ang mga senador. Hindi lang po dito ang may rally, buong Pilipinas po nagrarally. Kawawa naman sila, Miss Jackie. Baka mamaya mga seniors natin nandun sunduin na ni Lord. Hindi pa nila mapapakinabangan yun nga lang ang kanilang pensyon.
Samantala, bad news mga kuya sa ating mga motorista, mga jeepney drivers, taxi drivers at iba pang mga driver dyan. Aba mga kuya, full tank nyo na. Dahil kasado na ang malakihang oil price increase bukas sa araw ng Martes. Bate po sa anunsyo ng Department of Energy, abay inaasang tataas ang presyo ng diesel na halagang 2 pesos and 70 centavos mga kuya. Ang laki. 30 sentimos na lang, 3 piso na. Habang ang kerosene naman ay tataas ng 2 pesos and 50 centavos. At ang presyo naman ng gasolina ay tataas ng 1 peso and 65 centavos. Ito na ay katlong taas sa presyo ng mga produktong petrolyo simula pa sa pagpasok ng taong 2025. Department of Energy Secretary Lutilla. Andyan pa kayo? Ano na po? ang Energy Secretary Lutilla ba nagtatrabaho pa? Parang spokes na lang po sila lakay ng oil companies. Saan ba nagtatrabaho itong si Lutilla? Ako po. Gusto ko di natin narinig ang boses nito. Parang taas lang ng taas lalo lakay. Hindi na bumaba eh. Kung mababa man, centavos lang. Bogi na lang yata ang Department of Energy. Alam pa kinabang. Samantala, bibili ng hanggang 300,000 metric tons ng bigas ang National Food Authority ngayong 2025. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ang nabanggit na volume ay kapareho din sa naging procurement ng NFA noong nakalipas na taon. Sinabi ng kalihim na may mandato ang NFA na gawin ang hakbang sa layunin na mapanatili ang sapat na buffer stocks mula sa lokal na produksyon. Umaasa si Laurel na magiging mas mataas ang produksyon ng bigas ngayong taon kahit na apektuhan ng El Nino o tagtuyot ang anihan noong 2024. Ang DA Secretary ay tumatayo din bilang chairman ng NFA Council. Nanawagan naman sa Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pamahalaan na kumilos laban sa mga rice cartels. Wala si Sendanya na rice cartel at hoarders lang ang nakikinabang sa mataas na presyo ng bigas. Ang panawagan ay kasunod na inaasang pagdeklara ng Department of Agriculture ng Food Security Emergency matapos tumaas ang presyo ng imported na bigas. Ba't magkano pa tayo ng imported na bigas, Mr. President, Secretary Chu Laurel? Yung bigas ng NIA, ayan, na-interview lang natin kanina umaga si NIA Administrator Eddie Guillen. Bakit sila kaya magbenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas, bagong ani pa at mabango? Siguro yan ang ibenta sa mga pamilihan. Ayon kay Sendanya, dapat parusahan ang sangkot sa kartel ng bigas dahil sa pagmamanipula sa distribution ng bigas at dahil sa profiteering. Sawa na kami dyan. Tagal ng investigasyon yan. Diyos ko, ilang presidente ang nagdaan. Ni isa, walang nakulong na involved sa rice cartel o kaya nakasuhan. Sabi ni Sendanya na maiwasan natin ang food emergency kung susuportahan ng gobyerno mga lokal na magsasaka. Siguro dapat Mr. President, baka kayo na po ang pwedeng kumilos laban dito sa mga profiteers at involved sa rice cartels. Saka, diba, Miss Jackie? Diba, lakay meron na tayo nung batas nung ano tawag dito? Anti-profiteering. Ayan. Kung tutuusin, economic sabotage na ito. Samantala, biglang baba ang presyo ng imported rice sa ilang pwesto sa Agora Public Market sa lungsod ng San Juan. Noong nakaraang linggo, 58 pa raw ang kuha ng ilang retailer mula sa kanilang supplier. Ngayong Lunes, nakapako na lahat ng imported rice mula Thailand at Vietnam sa parehong halaga dito sa pamilihan. Pag-amin pa ng ilang negosyanteng nakausap ng DZRH News, kaya pa raw nilang ibaba sa 53 pesos ang presyo ng ilang imported rice. Pero hindi uubra ang maximum suggested retail price na 58 pesos kung mahal pa rin umano ang lokal na bigas ang lokal na bigas ang pag-uusapan. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita.
Dating broadcaster Jay Sonsa at iba pang vloggers kakasuhan ng cyber libel dahil sa fake news. Chinese national at dalawang Pinoy inaresto ng NBI dahil sa pag-espiya. Sino sila, Director Santiago? At eto, nakakalunos-lunos, karimari-mari mga kuya, mga ateng. Yung isang ama, pinugutan ng sariling anak na may diferensya sa pag-iisip. At kinuha pa ang laman loob at tinadtad. Diyos ko po. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Dr. Isa Suntay, alas 4:27. It's a lie. He's lying. It's a lie. RH Break Time. Itama yung mga adelantado at tumitirik na orasan. Dr. Ruel Aguila, Kuyang Mark Maglasa at Kuyang Manny Katakutan. Oras ganap na alas 4:35. At sa detalye pa rin natin ang balita, standby Let Narciso, standby Raymond Dadpaas. Controversial ang sex education. Nakatakdang kasuhan ng PNP-CIDG ang dating broadcaster na si Jason sa at isa pang hindi pinangalan ng vlogger dahil umano sa papakalat ng fake news kaugnay ng kanyang kalusugan. Kalusugan nino. Ayon kay Police General Nicolas Torre III, Direktor ng PNP-CIDG, kay Sonsa niya unang narinig ang isyong siya ay na-ospital dahil sa isang karamdaman. Pero pinabulaan ito ng general at sinabing gawa-gawa lamang ito ng tinawag niyang alipores ng Kingdom of Satanist Alliance. Wow! Paliwanag ni Jel Torres sa ambush interview sa Campo Crame, naapektuhan ng foul umanong fake news ang kanyang pamilya. Nato si General Nicolas Torre III. I'm going to file some libel case against them kasi ang tinatamaan kasi ang pamilya ko Dahil hindi na sa personal kundi, well, sa mga colleagues ko rin kasi hindi na tumigil aking cellphone, get well, ano nangyari sa'yo, ano sakit mo. So it's really a foul, no? So, na-identify niyo, sir? Si Jason sa, at saka yung isang, nakalimutan ko yung isang vlogger din na, pero ang isang nakita ko, unang-una nag-post nun si Jason sa. Samantala, pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin ang termino ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Marbil. Sa ambush interview, sinabi ng Pangulo na malakas ang argumento na hindi mainam na magpalit ng PNP Chief sa kalagitnaan ng pangangampanya para sa nalalapit na eleksyon. Aniya, maaaring panatilihin muna si PNP Chief Marbil hanggang matapos ang halalan. Narito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Well, there is a very strong argument that it would not be good for stability, especially to change Chief PNP in the middle of a campaign period and then approaching an election period. So pinag-aaralan namin, but I think that is probably a very strong argument to keep him on. At the very least until after the elections. At yan ay nire-recommenda rin ni DILG Secretary John Vic Remulla na i-extend ang term ni General Romel Marbil as a PNP Chief. At sa ating mga reports sa comprehensive sexual education, tablado kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano bang ayaw niya rito, Miss Let? Masyado mga bata. Dapat GMRC na lang muna ang ituro, ha? Yung sex education, tinuro sa amin yan. First year college na, Miss Jackie, ha? Talaga ba, Lakay? Sa amin, medyo, nagkaroon kami noon kasi inabot kami nung senior high school. Talaga? So, nung bandang senior high school, nagkaroon na ng bahagya ng sexual education. Kasi kami mga sinauna, medyo conservative. Alamin natin ang detalye mula kay arrest number 14 mula sa Malacanang. Let Narciso, please come in. Miss Let.
Lakay, hindi pa man lumulusot sa Senado ang kontrobersyal na Senate Bill 1979 para sa pagkakaroon ng comprehensive sexual education sa curriculum ng mga mag-aaral. May garantiya na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang panukala sakaling makarating sa kanyang tanggapan. Para sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap ang nilalaman ng Teenage Pregnancy Prevention Bill. Nagulat daw siya at hindi makapaniwala sa ilang detalye ng panukala. Narito si Pangulong Marcos. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sexual and sex education should be to the children. What about the parents? Wala na silang karapatan na silang mag-decide kung ano at kailan tuturuan yung bata. Binigyan din ni Pangulong Marcos na nananatili ang kanyang suporta sa pagkakaroon ng sex education sa aralin ng mga estudyante. Pero dapat anyay, yung mga age-appropriate information tulad ng mga itinuturo naman na talaga sa paaralan, gaya ng anatomy ng babae at lalaki, reproductive system, pag-iwas sa early pregnancy at maging sa HIV. Pero sa nabasa niyang detalye na hindi angkop at masyado pang maaga para sa kamalayan ng mga bata, siya na daw mismo ang haharang dito. Shocking naman yun. Miss Let, nakita mo rin yung kopya? Pahinga ng kopya, Raymond, kasi hindi lang. 4 years old, tinuturaan ng kasi parang lakay ang kasama ata kinder. Ang kinder, may nabasa ako kanina na parang sinasabi, kasama sa kinder. Yan yung yung sa itong na sexual education. Kaya medyo yun nga, marami ang tumatabla nito. Oo nga naman. Diyos ko. Dapat yung mga batang yan binomold natin ng GMRC, hindi yung ganito. Anyway, sige, hingi tayo ng kopya kay Raymond. Kay Senator Risa Hontiveros ba yan? Mukhang may sagot lakay si Senator Hontiveros. Sige nga. Miss Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Teka, Miss Let, ayan, nag-test drive ang Pangulong Marcos dun sa mga bago-bagong kotseng Tesla. Nag-uwi ba sa Malacanang? Hindi naman yan drive lakay. Hindi pero ba? Yung experience niya, umupo siya doon sa sasakyan. Ganun ba? Doon sila nag-discuss Ba't wala tayong video yung nakaposto doon sa Tesla? Aling Tesla? Meron ata lakay. Meron ba? Di ko nakita, ha? Aling Tesla ba doon? Yung bang Tesla na SUV katulad kay Vice Ganda? Hindi lakay. Sedan. Sedan Yung may ribbon pa, ha? Ayan, ano yan, panregalo ba sa Chinese New Year yan? Gaganda naman, no? Ayun. Ano lang pala, miniature. Sino yung model na yan? Ba't hindi si Ninong Kevin at Androtan ang nandyan? Anyway. Manager yata yan lang. Manager. Alam mo yung mga high-end na mga kotse, Miss Let, Miss Jackie, katulad ng Lexus. Ayan. Ang mga nagdedemong ganyan, mga sales, taga-sales na ay mga magagandang chiching. Madali pang makabenta lakay kapag ganyan. Mas nakakainganyo daw Ayan. Okay, so di ba bibili ang presidente, di ba niregaluhan ng Malacanang ng Tesla? Wala ba regalo si Elon Musk? Yung token lakay maliit lang na ganun ba? Hindi actual, Yung replica, yung tawag nun? Anyway, sige. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Jackie. Ayan lakay, dumako na tayo sa Senado. Senator Risa Hontiveros todo tanggol sa Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Sa detalye, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond? Jackie, Mayor dumipensa si Senator Risa Hontiveros bilang mayakda ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act sa pagkontra ni Pangulong Bongbong Marcos sa panukala. Ayon kay Hontiveros, wala sa panukalang salitang masturbation at try different sexualities.
Ang laman ng comprehensive sexuality education ay katulad din umano sa sinusuportahan ng presidente. Ito ay ang pagtuturo sa mga kabataan sa anatomy o iba't ibang bahagi ng katawan ng tao at epekto ng maagang pagbubuntis. Nagpahayag ng kahandaan si Ontiveros na tumanggap ng mga amendment para lang maipasa ang kanyang panukalang batas. Nauna nang umalmang iba't ibang grupo ng mga magulang sa Senate Bill 1979 dahil tutulumano sila sa pagtuturo ng sex education kahit sa mga musmus pa lamang. Narito si Senador Risa Hontiveros. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. CSE contains the very same things you support. Teaching kids anatomy, the consequences of early pregnancy. Yan po ang atin ding isinusulong. I am willing to accept amendments to refine the bill so we can steer it to passage. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Risa Hontiveros. Ito si RH Raymond. By the way, yes, Mayor. Nabasa mo yung bill ni Senator Risa Hontiveros. Ano ba yung mga critical na doon, mga nilalaman doon, provisions doon sa bill? In fairness, Mayor, kay Senator Risa, totoo namang wala yung mga salitang controversial doon sa bill. Pero doon kasi sa bill niya nakalagay doon na yun daw tungkol sa sexual education ay kailangan sumunod sa international standard. Pagdating kasi sa international standard, Mayor, ang nakalagay doon is yung World Health Organization standard na para sa mga American at European countries, pang Western countries, na ang sexual education sa kanila ituturo sa pagkamusmus pa lamang. Kahit yung mga maliliit na bata ay tuturuan na ng sexual education. Kaya doon sila nagbabatay, Mayor. Wag na tayong maggayahan. Alam naman tayo dito sa Catholic country tayo kadalasan dito sa Pilipinas. At saka conservative tayo masyado Kaya siguro wag na tayong wag na mangopya lang. Wag na tayong manggaya, mangopya. Oo. Siguro sa elementary, kinder, Diyos ko po, siguro high school pwede pa, ha? Ayan, pero wag naman sa kinder, ayan, elementary, masyadong bata. GMRC ang dapat ituro sa kanila. 'Di ba? Kaya mukhang medyo humina yung suporta dito sa panukalang ito, Mayor. Dahil nga lalong na siguro ngayon na mismo ang presidente ay nagsalita at kontra siya dito sa panukalang batas na ito. So walang provision dun sa bill ni Senator Risa na 4 years old pa lamang ituturo na ang masturbation? Wala doon sa bill, Mayor, pero doon sa international standard na binabanggit, doon makikita yon yung mga ganong klase. Kasi Western system of education, yung international standard na binabanggit. Okay naman ang manggaya ng magaganda, pero wag naman yung mga ganito. Ayun siguro kaya doon sila nagkakatalo tungkol sa panuntunan kung ano yung pagbabatayan doon sa sexual education na gustong ipatupad. Doon kaya nga tinawag ni Senator Joel Villanueva na nakabubudol daw yung title. Sino naman ang ayaw ng teenage pregnancy? Lahat naman tayo ayaw. Ang problema, pagdating sa nilalaman, doon nagkakatalo, Mayor. Ayun, yun nakakalungkot. Ayan na. Okay, maraming salamat. So, sabi naman ni Senator Risa, willing siyang ayusin, baguhin, amyendahan. Dapat lang. Oo, willing daw siyang tumanggap ng mga amendment, Mayor, para lang maipasa yung kanyang panukala. Ayan. Meantime, Mayor, banggitin ko din lang na kanina ang umawit ng pambansang awit bago nagsimula yung session kanina ay ang The Voice champion na si Sopronio Vasquez. Papuntahin mo nga rin dito si Sopronio sa DZRH. Pakantahin natin ng Lupang Hinirang, Bayang Magilaw sa pagbukas natin ng airtime na alas 5 na madaling araw. Papapuntahin na alas 5 dito lang. Siyang kumanta kanina at nag-alay pa ng isa pang awitin para sa mga senador sa kanilang pagbubukas ng sesyon. Ngayong hapon pagkatapos yun ay tinanggap yung parangal sa kanya ng Senado matapos niyang manalo sa The Voice sa
USA. Ayan, the voice of love. Iba tayo na Ano tayo. ba yun? Iba yun. Teka muna, yung The Voice of the Senior Citizens, pinakinggan ba ng Senado? Kawawa naman sila kanina. Nasa initan na kayo. Oo. Anong sabi ng Senate President Cheese? Maawa naman sila dun sa mga senior citizens natin. Baka maunahan pa silang sunduin ni Lord baka pakinabangan yung pensyon. Ayun na nga, mukhang masalimuot pa yung usapin na yun, Mayor, dahil hindi namin nakakapanayam si SP Cheese tungkol sa bagay na yan. Pero doon sa record lumalabas na naisalang na pala sa plenary debate. Ay lang, hindi pa ito napagbobotohan kung tuluyan nga bang aaprubahan itong panukalang ito na dagdag pensyon sa lahat. Mayor, ito kasi kumbaga ang gusto nila ay lahat ng ikaw ay senior, may pension ka man o wala, at least meron kang 500 pesos na tatanggapin mula sa gobyerno. Ang sabi ni Congresswoman Magsaysay ay mga nasa 7 million yung target nila. Mukhang nag-uusap pa kung saan kukunin yung budget na gagamitin dito, Mayor. 7 million, maliit lang yan kumpara sa 500 bilyong project sa flood control. Di ba? Natubo. Ayan. 7 million, tas nagpa 500 lang naman din lakay, di ba? Ang bira naman, kawan ng mga seniors natin. Okay? Walang kikitain sa mga senior, Mayor. Sa flood control, meron. Tsaka rock netting. Okay. Dinadaan na natin sa tawa-tawa pero masama ang loob natin, lalo mga seniors. Ayan, mga lolo, mga lola. Ang dami yung mga nagpilos protesta kanina. Ang sabi nila ay hindi lang daw dito sa Metro Manila, meron ding mga pagtitipon sa iba't ibang mga lugar dahil kahit paano gusto din naman nila na makatikim kasi nga kuminsan Mayor, nakatingin lang daw sa mga tumatanggap ng ayuda yung mga senior yung mga, yung iba naman dyan nagtrabaho naman at napakinabangan nung kabataan pa hindi man lang makatikim mula sa gobyerno. Yung mga patambay-tambay lang sa kanto, ayun sila tumatanggap ng ayuda buwan-buwan. Tama sila. Okay, maraming salamat Raymond. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpaas. Kung kontrobersya sa Senado ang sex education bill, abay tinamaan din ang mga taga-kongreso. Ayan, nababastusan din ba sila? Abay, anong sabi mo dyan, Dong? Bastos ako. Walang hiya ako, bastos ako, walang hiya ako. Hindi naman ikaw, Mr. President, yung sex education bill ang pinag-uusapan natin, Dong. Pagplantsa sa Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023 dapat repasuin sa Bicameral Conference Committee. Alamin natin ang report mula kay Milky Rigunan. Madam Milky. Nakayateya, hindi solusyon ang panawagan na i-recall o bawiin ang panukalang Comprehensive Sexuality Education Program. Ayon kay Representative Angelica Natasha Co, ang chairperson ng House Committee on the Welfare of Children, hindi dahilan ang iba't ibang pananaw at hindi pagkakasundo para muling isalang sa committee level ang House Bill 8910. Sabi ni Co, dapat ipaubaya sa Senado ang pagtalakay sa sensitibong usapin at hayaan na lamang sa Bicameral Conference Committee na resolbahin ang mga probisyon ng panukala na nangailangan ng reconciliation. Paliwanag ni Co, maraming probisyon sa bill ng Kamara na iba ang nilalaman at ang construction kaya makabubuting sa Bicam na plansyahin ang Adolescent Pregnancy Bill. Iginit pa ni Co, suportado niya ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mahalaga ang comprehensive sexuality education sa pagtugon sa nakakaalarmang pagtaas ng bilang ng teenage pregnancies. Paliwanag ni Co, sa pamagitan ng tamang kaalaman na akba sa edad ng bata. Matuturuan silang gumawa ng informed decisions na re-resolba rin sa poverty cycle dahil sa maagang pagbubuntis ng mga kabataang babae. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat ng Milky at siguro dapat ding turuan yung mga bata ng tama. I said I am for sex marriage if that is the trend of the modern times. If that will add to your happiness, I am for it. Who am I? You know.
Iba doon kay Senator Manny Pacquiao. Common sense lang. Makakita ka ba ng any animals na lalaki sa lalaki o babae sa babae? Mas mabuti pa yung hayop. Marunong kumikilala kung lalaki o lalaki, babae, babae. Di ba? Ngayon, kung... Ikaw, Senator Manny Pacquiao, ginagalit ang mga LGBTQ+. Ayan. Report na Miss Jackie. Ayan. 15 sa 29 na polis sa 6.7 billion pesos shabu bust. Hawak na ng PNP. Ex-generals hindi pa sumusuko. Sa detalye, RH52 Edniel Parosa. Edniel. Dumami pa nga Lakay at Jackie, ang mga polis na naaresto at sumusuko kaugnay ng pagkakasangkot sa 990 kilos shabu haul noong 2022. Ayon kay CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, umabot na sa 15 retired at aktibong polis ang hawak ng PNP. Pinakamataas umanong rango sa mga ito ay koronel at nasa kustudiya ng iba't ibang unit ng polisya. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni Torre, ilan din sa mga nanatiling at large ang nakikipag-ugnayan na sa liderato ng PNP para sa napipinto nilang pagsuko. Dahil pa man, hindi pa kasama rito itong dalawang retired generals na sina dating Deputy Chief for Operations Benjamin De Los Santos at dating Drug Enforcement Director Narciso Domingo. Pakinggan natin itong bahagi ng pagtatanong kay General Torre. Sir, yung generals hindi pa nakakausap? Hindi pa. Pero I do believe na they'll come into their senses and just surrender to the court. Anong treatment, sir, sa kanila? Nagtatago ba? Or... Well, siguro nag-iisip pa. Pero at the end of the day, they have to submit themselves to the court. Dalawang warrant of arrest na ang inilalabas ng korte kaugnay ng 6.7 billion pesos shabu bust kung saan ang isa ay non-bailable na atrasong planting of evidence. Pero absuelto sa mas mabigat na kasong ito, si retired General Santos. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, National Bureau of Investigation, NBI, tiniyak na wala na kompromisong impormasyon sa nangyaring data breach. Abay, sino ba ang nang-hack, ha? Napasok ba talaga nila ang website ng NBI? Aris number 29, Boy Gonzales, Lacuna, Versosa, Dumagoso, please come in. Lakay, Mayor Jackie, sa ambush interview nga kanina sa DOJ, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na third party lamang ang nakompromiso at walang personal na impormasyon na hawak ng NBI nakuha ng mga hacker, maliban na lamang sa delivery address ng mga NBI clearances. Ayon pa kay Santiago, wala rin itong epekto sa kanilang mga serbisyo. Ito'y malalim na nilang iniimbestigahan at pananagutin ang sino mang may kinalaman o mapapatunayang sangkot sa naturang data breach. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, isang bodega sa Muntinlupa City, nasunog. Sa detalye, RH27, Noche Kakas. Noche, kamusta na? Naapula na ba ang sunog, Noche? Naapula na ang sunog dito sa isang bodega sa Don Jesus Boulevard, Alapang Hills, sa barangay Kupang, lungsod ng Muntinlupa. Alas 2:57 kanina nang deklarang fire out ng Muntinlupa City Bureau of Fire Protection. Halo-halong material sa laman ng bodega na nakapangalan sa isang RBC Corporate Center na kadikit lang na gusali. Di pa tukoy ang sanin ng sunog maging ang halaga ng napinsala. Ngunit ayon sa isang empleyado ng RBC, sa likod ng warehouse ay mayroong bakanting lote sakop ng alabang 400 na doon nanggaling ang apoy, kaya nadilaan lang ang imbakan ng kanilang gamit pang opisina. Bigla namang nagbabaan ang mga tao sa RBC Corporate Center building dahil sa fire alarm. Patuloy naman na iniimbestigahan ng Muntinlupa City Bureau of Fire Protection. Aritsa 27, Notikakat DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, muchas gracias, Noche Kakas, buenas tardes.
Ingat po tayo, sunod-sunod ang sunog kahapon, Tondo, kanina umaga dun sa Quezon City sa may cold storage malapit sa Fernando Po Jr. Meron din Avenue. lakay nun sa may sa may Cebu. Saan pa? Cebu rin. Diyos ko, ha? Abay, matagal pa ang Fire Prevention Month, Marso pa, pero sunod-sunod na ang sunog. Inaresto naman ng mahente ng NBI isang Chinese national at 2 Pinoy dahil sa manoy espionage o pang-espiya sa bansa. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, gumagamit ang mga ito ng mga makabagong teknolohiya at kagamitan para kumolekta ng mga data at topografiya ng bansa. Nakoriran niya sa pangalaga naman ito ang iba't ibang larawan ng kampo sa bansa. Kabila na ang Kampo Aguinaldo, Kampo Crame at Fort Bonifacio. At lumalabas din na inikutan ng 3 nasakoteng hinihinalang espiya ang airport, local government agencies, EDCA sites at ilang mga shopping malls sa bansa. Sa ngayon ay hawak na ng NBI ang pasaporte ng Chinese national na natukoy nilang 5 taon nang nananatili at nag-espiya sa bansa. Narito si Director Jimmy Santiago. Nakilala namin yung technical software engineer na si Deng Wanqing na isang Chinaman at siya ay affiliated with PLA University Science Technology at yung PLAUS ay prestigious research-oriented university located in Nanjing, China. Hagilap namin yung kotse na ginagamit nila ay RAV4 bearing plate number NDN 2628. Naka-mount doon yung kanilang mga espionage equipment. Wow. At kasabay ng kumpirmasyon ng NBI sa nasabing pang-espiya, inarap na ng NBI kasama ang DOJ at AFP ang mga nakumpiska equipments na sinasabing ginamit naman ito sa pang-espiya sa bansa kasama na ang mga military camps. Kaugnay na balita, posibleng may iba pang espionage equipment na nasa loob ng sasakyan ang patuloy na umiikot sa bansa. Ito ang naging pahayag ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa DZRH kaugnay sa nahuling Chinese national at 2 Pinoy na nagsasagawa umano ng paniniktik sa bansa. Meron pa ho yan. So talagang kailangan natin magmatsyag, maging vigilant tayo. Kaya't nananawagan din po tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Pag may napansin silang mga ganito, i-report lang. Ayon kay General Browner, nag-ooperate sa Metro Manila ang espionage group, ngunit umiikot sila sa iba't ibang parte ng bansa para magmatsyag at kumuha ng impormasyon. Dahil ang nahuling sasakyan na may mga equipment kamakailan ay napag-alamang nakarating din sa bahagi ng Cagayan kung saan mayroong EDCA site. Mukhang nag-ooperate sila dito sa Manila pero ang sakop po nila ay nationwide. Yung nakita kasi natin na pinuntahan nitong sasakyan na ito hanggang dun sa pinakadulo ng norte sa Santa Ana. Meron tayong EDCA site. Yan po ang tinig ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. Grabe. Baka nakarating na sa ano yan? Sa mga ba yung security agency ng China. Ayan. Parang NBI nila. Nasa People's Liberation Army na yan. Ala na yan. Marami na nakompromiso. At bago tayo magpaalam, Miss Jackie, ayan, sabi nating business correspondent, ang palitan ng dollar mo, itago muna, baka tumaas pa, ha? Dahil baka manunumpa na si President-elect Donald Trump bilang 47th President ng US of A. Baka tumas uli ang dolyar. Nagsara po ang palitan mga misis ng dolyar sa halagang 58 pesos and 52 centavos per dollar. Grabe. At happy birthday muna kay PCSO General Manager Mel Robles, GM, labat tayo dyan. At kay Kuya Wilbert Uy ng Sandigan Golfers, Jack Adalupan, Kuyang Elmer Aquino at Kuyang Efren Morados. At happy birthday din kay Marie Louie and Denver
Kitoriano. Kay Kuyang Carlo Carongoy ng NGCP. At kay Assistant Real Director Very Worshipful Joel Limpenko ng DPWH. Pagbati mula kay Kuyang Ador Andrada. At ang mga brethren ang mga taga Lanabal Masonic Class number 269 ang incoming Worshipful Master ay nag-iimbita sa kanilang public installation sa January 31 sa Kawit, Cavite. Incoming Worshipful Master Benz Biloria, Senior Warden Alex Santos at Junior Warden Nixon Kayaban. Ang kanilang guest of honor speaker, Past Grandmaster Don Ramas Oypiching. At pati yung mga taga-dapitan last number 21. Si incoming Worshipful Master Jose Jonathan Jojo Atienza. Nag-imbita brethren sa February 17, Lunes, 1:00 ng hapon sa Grand Lands. Incoming Senior Warden Emilio Villa at Junior Warden Luigi Bernus. At ipinapaalam din mga brethren sa inyo na si Very Worshipful Ed Alcaraz ng Batong Buhay Lads at taga Bacara, Ilocos Norte at dating Vice President ng Corporate Affairs ng Unilab drop his working tools mga brethren. Ang wake o burol ni Kuyang Ed Alcaraz ay sa Arlington Funeral Homes, Araneta, Quezon City. Ay pinakiramay sa pamilya ni Kuyang Ed Alcaraz. Napakabait at napakabuting mabuting tao. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Petro Carpus, ako po si Jackie Resho. Ang tabayan ng mga balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri at naku. Hindi na. Huwag kang magpapakita Miss K kay Director NBI Director Jimmy Santiago, ha? Abay baka mapagkamalan ka, ha? Baka maimbestigan ka, ha? Panay ang imbitasyon to ng Chinese Embassy sa China, ha? Hindi naman lakay. Diba? Ayan. Si Miss K. Pusong taga Baguio City yan, si Miss K. Pusong Pinay pa rin, ha? Ayan, hindi pagkakanulo ang Pilipinas. Ayan. Baka siya ay tinatawag na, ano ang alias niya? Stinking tofu. Baka ikaw lang naman yan lakaya. Sabi niya Oras mga kuyang mga ating ingat-ingat po tayo, stay safe. Oras ganap na 5:06. This time check is brought to you by AC